Masyado pang maaga para sa kampo ni Vice President Sara Duterte upang magbilang kung ilan ang kanilang panalo o talo sa isinasagawang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Yan ay kasunod ng ilang beses na objections ng kampo sa mga isinagawang pagtatanong ng prosekusyon at ilang beses ring pag-overrule dito ng Senate Impeachment Court. Ito ay para sa isinagawang direct examination sa testigong si John Mark Calilung, Senior Agent ng National Bureau of Investigation, Cyber Investigation and Assessment Center para sa alegasyong grave threats laban kay VP Sara. Ayon sa defense, normal na proseso ang pagtutol nila sa mga ibinabatong tanong ng prosecution panel. Sanay rin ang kanilang litigation lawyers sa matatagal at mabusising pagdinig sa mga korte. Siyempre, we want to put on record yung aming mga objections, specifically on the documents that they're presenting. For the defense, di namin yan binibilang na win or loss kasi masyado pang maaga para magbilang ng ganyan para sa amin. Iginagalang rin ng defense ang mga naging obserbasyon at manifestations ng mga senator judge sa ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon kay Attorney Powa, maayos at organisado ang pagpapatakbo ni Presiding Officer Cheese Escudero sa unang 2 araw ng impeachment trial at patuloy silang magpapasakop sa proseso ng Senate Impeachment Court. Kahapon, ilang oras bago magsimula ang trial, dumating si VP Sara sa Senado, ngunit hindi upang dumalo ng kanyang paglilitis, kundi upang pulungin ang kanyang defense team. Nilinaw ng kampo ng bise na walang layuning manindak ng senator judges ang pagpunta ng pangalawang Pangulo sa Senado habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Nagkataon lamang ang mga schedule at hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan. No, I think that's so far off. I think we're making something out of nothing. Intimidation, meaning the Vice President being here. No, parang I think we're creating, ma'am, I'm sorry, but I think that's really creating a story out of nothing. No, it was a meeting. I don't think the Vice President coming here would intimidate anyone, hindi ba? Ipinaliwanag ni Powa na personal na ugali ni VP Sara na huwag magkaabala sa kanyang mga staff at ito pa mismo ang nag-a-adjust ng schedule ng kanilang mga pagpupulong. Pagdating naman sa posibilidad na pagpresenta bilang hostile witness kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Powa na nakasalalay ito sa magiging hakbang ng prosecution at handa silang magsumite ng kanilang posisyon kung kinakailangan. Paghahandaan rin nila ang subpoena para sa dating Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zulaika Lopez para tumistigo. Itinanggi rin ni Powa ang iba't ibang espekulasyon patungkol sa isinagawa nilang pulong kasama ang kanilang kliyente. I cannot disclose what is discussed between an attorney and or a counsel and our client, no? But sa totoo lang, parati akong tinatanong sa marching orders, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. At hindi, that's very far from the truth. Matagal na po kaming handa, so there's really no need for any marching orders. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.